Breaking news mga kababayan, BP Sara gumalaw na. Naku po, patay tayo dyan. Sa gitna ng hirap ng taong bayan, lalo na sa taas presyo ng langis na halos sumasakal na sa bawat Pilipino. May isang leader na tila handa ng kumilos laban sa matagal ng problema sa loob mismo ng gobyerno. Naku, ano kayang pagkilos yan? Naku po. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa Kamara, pagpapalit ng liderato at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhayakan ng inang congressman. Mukhang lilinisin naman ni BP Sara Duterte itong Congress. Mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin ang sistema. Naku po, ayan na, ayan na. Idinawit man ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo. Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, nagdeklara si BP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69 eh. Hindi, baliktaran. Hindi ho yun bastos Hindi, totoo naman eh. Yan ang kanilang, dapat yan ang kanilang yan ang kanilang tawag sa kanila eh. Mahilig ho sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging Pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Duterte, naging Marcos na. Ngayon, nakikita natin, di ba, yung mga bumabatikos dati kay BP Sara Duterte, ngayon nagbaliktaran na. Naku po. Di ba? Kaya mga mga 69ers ang tawag diyan, no. Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates, ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis o simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga leader na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si BP Sara Duterte. Gagamitin na naman para magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni BP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banateros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin sino may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Sa iyo, palakpakan. O mga banateros ang goal natin sana bago matapos ang taon na ito ay magkaroon tayo ng 1.5 million na subscriber. Sa excuse me, medyo yung ating sa kasulukuyan po kasi, tayo po ngayon ay merong 1.36 million. So baka naman po pwede mag-subscribe po kayo at makamit naman po natin yung 1.5 million na subscriber. Baka naman po. Kasi alam mo, malaking na itutulong yan sa algorithm ng ating mga videos pag umangat ang subscriber, pag marami kayong like, pag nag-share kayo, yan ay lalong kumakalat. Maglalabas siya sa newsfeed ng ating mga kababayan. At alam nyo, wag ko kayong magugulat kayo dahil yung mga nanonood dito talagang mga matatalas ang isip, mga malalalim. Ako'y nagugulat. Minsan pag may bumabati sa atin na sinasabi, ako'y isang abogado at subscriber. Naku po. Kinakabahan ako kasi baka mamaya may nasabi akong maling batas, di ba?
Pag meron naman lalapit, alam mo, isa akong doktor. Naku po. Sabi ko, mga magagaling mag-aral ito mga ito, magmemorya. Baka may mali akong nasabi. Hindi ganun eh. Kaya tayo pinagbubuti nating pag-aralan ng lahat ng bagay, lalo na ho sa pagdating sa politika, para ihatid sa inyo ang magandang paliwanag. Ako yung nagpapaliwanag lang naman, di ba? Ako yung nagpapaliwanag lang naman ng mga nangyayari sa bayan natin at kayo na magbuo ng inyong mga konklusyon. Kasi may kanya-kanya tayong konklusyon. Halimbawa, yung iba gustong mamatay si Marcos. Hindi totoo, di ba? Marami nagwi-wish niyan eh, na gusto mamatay si Marcos. Ako, ayoko. Ayoko. Una-una, hindi tama yun. That's unbiblical. Meron ba salitang unbiblical? O, tama. Basta, hindi tama yun. You do not wish for a person to die. Okay? So, yun ang aking prinsipyo. Pero gayon pa man, gusto ko siyang panagutin sa lahat ng kasalanan ginawa niya sa bayan natin. Di ba? Magkakaiba-iba tayo ng opinion eh. Pero kayo na humbala, hindi ko kayo didiktahan kung pinapanalangin niyo matigok siya. Nasa sa inyo na ho yun. Basta ako, hindi ako doon. Basta ako, gusto ko, pagdusahan niya hanggang mabulok siya sa kulungan, matai siya sa kulungan. Kasi sa balita, di ba, yung problema nga niya, yung colon niya, sabi may, merong basta, sakit sa kulon. Gusto ko doon na siya sa kulungan, mabulok. Yun ang totoong gusto ko mangyari. Para magkaroon ito ng lesson. Kasi pag natigok siya, wala na, tapos na yung kahirapan niya. Although, maghihirap siya sa impyerno, sigurado tayo doon. Hindi. Panginoon lang nakakasigurado doon. Huwag kayo mapanghusga, ha? Bahala na ang Diyos sa kanya, hindi ho tayo Diyos. Kaya ang Diyos ang magbahalang maghusga sa kanya, hindi tayo. Pero gayon pa man, mas gusto natin mag-suffer siya dito sa kasalanan ginawa niya sa ating bayan. Di ba? Kaya pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Ako, duda ako dito eh. Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue nito? Kesyo daw, may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Etong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Kasi ito yun eh. Para sa akin itong aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo ng ilang mga abogadong sinusuportahan si VP Sara Duterte. Dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon tila para bagang sinasalsal? Para bagang may mini trial sa Committee on Justice. Alam nyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon eh. Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit. Doon sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So doon tayo sa maliit lang, yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal doon eh. Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue, kaya nga nagiging fishing expedition eh. Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog, patay na. Wala nang mangyayari doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng Kamara sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipitigil yung kanyang impeachment. Which is, ako, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan.
political suicide sa mga congressman ng sumuporta sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay BP Sara Duterte, hindi natitibag si BP Sara Duterte. Tumataas si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang presidente bumabagsak? Si Pangulong Duterte bumabanat nun, pero hindi siya bumabagsak. Pataas ng pataas ang rating niya. Hanggang bumaba na siya, ang taas pa rin na rating niya. Ngayon, nakaupo na yung presidente, bumabagsak. Habang yung sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga kwento, patuloy yung pagtaas. Kung ikaw ay matalinong politiko, political suicide ang gagawin mo pag in-impeach mo, binoto mo na impeachment kay BP Sara Duterte. Mga kababayan, sa totoo lang pagdating sa politika, yung mga ulul na yan, hindi yan bobo. Sanay na yan sa baliktaran. Kumakain na ng kapal na mukha mga animal na yan Yung mga congressman, kumakain na ng kapal na mukha yung mga yan. Wala silang pakialam kung ano ang maging itsura nila, kung ano ang kanilang sasabihin na, ay ganito, ay ganyan. Hindi ho. Maniwala kay sa akin, ang kakapal na mga hindot na yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran. Lahat. Kasi tandaan ninyo, nung huling yung dating impeachment ni BP Sara Duterte, bilyon-bilyon ang inilabas doon para pumirma yung mga congressman. Hindi ako nagsabi niyan yung mga mismong mga congressman na nasa loob. Masaya ako nga, may mga kaibigan pa akong congressman nun. Yun din na sinasabi sa akin Sa pilitan At tingnan ninyo yung mga hindi pumirma, nilaglag nung nakaraang eleksyon. Yung isa pinakulong pa. Ganong katindi ang nun. So parang bagang sinasabi, pag di ka pumirma, ikukulong ka, ilalaglag ka, hindi ka na maboboto, matatanggal ka. O kung pumirma ka, may pera ka. Tandaan niyo yun. Kasi noon, limpak-limpak pa sa lapi nila. Pero ngayon kasi, nabuking na So ngayon, I don't think kaya na nilang bayaran yung lahat ng supposedly kailangang numero para ma-impeach si BP Sara Duterte. Kaya dito na lang nila pinaglalaruan sa Committee on Justice. Dahil dyan, alam naman natin, yung mga naandyan puro bitter. Gusto nyo, meron akong iba blind item. Ito, kilala ko ito Kasama namin itong nangampanya noong 2016. Tumakbong congressman ito. Hindi nanalo ito, kaya kung ano-anong project ang inilalapit kay PRRD at kay Bongo. Hindi ito napagbigyan ni Bongo at ni PRRD. Congressman yan dyan sa Hindi ko na lang sasabihin putang inang yan Ang kapal na mukha niyan. Ang bait-bait niyan sa akin dati Tapos ngayon nakikita ko isa sa mga nakaupong bumabanat kay BP Sara Duterte. Bakit? Hindi ka napagbigyan kasi nung Duterte time Hindi kasi ganyan naman yung mga yan Alam mo, mga congressman na yan, mga negosyante yan. Sa totoo lang, pera-pera lang ang karamihan dyan. Pera-pera lang. Hindi napagbigyan. Ano ngayon? Nung may pagkakataon siyang gumanti, nagulat nga ako nung lumabas siya doon sa kita ko. Sabi ko, bakit? Naku. Bakit siya nandyan? Gusto niyo ng clue? O sige. May letter F sa kanyang pangalan. Na congressman. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Bahala na kayo mag-isip. Delegates. Kasi nga, hindi nakinabang yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nilapit niyan kay Bongo tsaka kay PRRD. Hindi pinagbigyan. Ayan ngayon, ang tindi ng banat niya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,